Inalampag ng ilang militanteng grupo ang tanggapan ng Department of Transportation and Communication o DOTC sa Ortigas Avenue kanina. Kilos protesta nila yan laban sa nakaambang dagdag singil sa pasahe sa MRT. Nakatutok si Chino Gastong. Hindi raw dapat ituloy ang planong pagtaas ng pasahe ng MRT at huwag din daw ituloy ang pagbenta nito sa mga pribadong kumpanya. Yan ang sigaw ng mga grupong sumugod kanina sa tanggapan ng Department of Transport and Communication o DOTC sa Ortigas Avenue. Nagdikit pa sila ng sticker sa mga pader ng DOTC na naghahayag ng kanilang pagtutol at nang hikayat ng mga pasahero na pirmahan ang petisyon laban sa fare hike at privatization. The MRT operation by itself is not losing money. Hindi lugi ang MRT operations. Nalulugi daw ang MRT dahil sa financial burden. Ano ang financial burden? Yung binabayad sa so-called mga obligasyon, mga garantiya na nilagay sa kontrata na napakataas. Yung guaranteed profit, yung guaranteed fare. Kanina sa isang press conference, kinumpirma ni Secretary June Abaya na tuloy ang pagtaas ng pamasahe sa susunod na taon. Roughly, the fare hike that has been proposed or planned for is a 10 peso increase. So what we should really think about, if it's really a right decision of government, is comparing it to a bus. A bus will cost you 45 pesos to travel the same distance. Para sa ikabubuti naman ng operasyon ang fare hike. Mas magiging maganda rin daw ang operasyon kung pribadong kumpanya ang magpapatakbo ng MRT. Lalo pa raw at may ilang problema na sa mga pasilidad ng MRT na kailangan masolusyonan. Tulad na lang ng lumang signaling system na delikado na raw ayon sa Sumitomo Corporation, ang dating maintenance provider ng MRT. Sa isang sulat sa Metro Rail Transit Corporation Management, sinabi ng Sumitomo na panahon ng palitan ang signaling system dahil wala na raw mabiling spare parts nito. Ang signaling system ang nagtitiyak na may tamang puwang sa pagitan ng mga tren para hindi ito magkabanggaan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.